Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. papala ng ating Panginoong Heso Kristo, pag-ibig ng Diyos Ama, na makikipagkaisa ng Espiritu Santo, ay sumayin. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaani ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawa ng Panginoon, papatawad. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, on kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Ating na tagapaganyayang mga masalan, sisi, Kristo kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Kaluklok ka sa kanan, Diyos Ama, para ipamagitan kami, on kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan, sa patawarin tayo sa ating kasalanan, patnubayan tayo ay Amen. langin. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mo kanahan sa mga maging tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Huwag sabihin ninuman, kapag siya'y dumaranas ng pagsubok, na tinutukso siya ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naakit at napatangay sa sariling pita. Kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mo tugunan ang ating pong itutugon? Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Uli pinimuhanin. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y na magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay, mahulog sa hukay nila. Tugon. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Tugon. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng poong tapat. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo,
O Diyos, ako'y tumatatag. Kung ako ay ginugulo ng maraming suliranin, ang wagas na pag-ibig mo, ang sa aki umaaliw, tugon. Mapalad ang tumatanggap ng aral ng puong tapat. Magsitayo po lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tainga? Nakalimutan na ba ninyo ng paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatiin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan, wika niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon, isang araw bago po ang Miyerkules ng Abo bilang paghahanda o pagsisimula ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa ating pong Ebanghelyo, magandang mas maunawaan natin mabuti ang mga nangyayari sa ating paligid. At ito po yung mensahe na po pwede natin makuha sa ating pong Ebanghelyo sa umagang ito o sa araw na ito. Sabi po dito, nalimutan ng mga alagad na magdala ng, nag-feedback tayo, na magdala ng tinapay at hindi ko alam kung sila ba ay nag-uusap-usap, nagtatalo-talo o nababahala dahil nga iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. So, kung babiyahe, kung maglalakbay, mahalaga yung mayroon tayong pagkain, lalo na kapag yung mga kadalasan po, yung mga babae, mga nanay, kapag bumabiyahe, ang daming bitbitin. Ngayon nga, hindi ko alam kung sino sa inyo magsisimba lang, pero ang daming bag.
Hindi ko alam kung anong laman yan, anong ganyan. No? Parang hindi mapakali na walang dala. No? Hindi mapakali na hindi bitbit yung mga inaakala nating mahalaga sa buhay natin. At kapag naiwan, kapag wala, doon minsan madali mag-init ang ulo, mairita. Kaya muli ipinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, no, na hindi tayo pwede maiwan sa material na bagay. Na para bang ang kumukumpleto sa buhay natin, ang kumukumpleto sa ating pagkatao ay yung mga material na bagay na dapat mayroon tayo. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sa mga libadura ng Pariseo at libadura ng Herodes. Ikilala ang mga ito sa mga panlabas lamang. Yung mga pakitang tao lamang. Yung mga bitbitin nila ay nagiging pabigat para sa iba. So, kung isa ang tinapay, anong problema? Kaya nga sabi ni Jesus, pinaalala niya, di ba nakapagpakain ako ng 5,000 tao sa 5 tinapay lang? Di ba nakapagpakain ako ng 4,000 sa 7 tinapay lang? Tapos ngayon namumblema kayo. Nakalimutan niyo na ba? Si Jesus ang kasama ninyo. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Na lagi niya itong itinuturo sa kanila. Pero yun nga, medyo nakalimot na naman kasi nag-alala sila dahil iisa lang ang dala nilang tinapay. Umu-order na tayo ng tinapay. Di ba? Ang dami nating kadalasan po, no? Kaya nga, sabi din sa unang pagbasa, no, sa sulat ni Apostol San Pablo, nawa manatili tayong tapat sa kabila ng mga pagsubok. At ang mga pagsubok na nararanasan natin, yan, pag wala kang pera, pag wala ka ng mga bagay na hinahangad mo, pag hindi mo nabibili yung gusto mo, pag nagkakasakit tayo. Doon tayo nahihirapan, doon nagigewang yung pananampalataya natin na lagi nating iniisip na pinabayaan tayo ng Diyos o kaya naman pinarurusahan tayo ng Diyos. Yun ang lagi. No? Kaya sabi ni San Pablo, manatili tayong tapat kasi hindi galing sa Diyos ang masama. Hindi gawain ng Diyos ang gumawa ng masama o ikakasama ng tao. Kaya nandyan si Jesus para magpagaling, para magbigay ng ating pong pangangailangan. Pangangailangan. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin. Ang tao, ang kailangan, minsan, iniisip natin yung kailangan natin ay talagang kailangan. Pero kung tutuusin, kapritsyo lang natin. Sana po, no? Mapagnilayan natin muli yung ating pong mga nagiging pag-uugali sa mga panahon na nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating pong buhay, lalo tigit kung sinusubok ang ating pong pananampalataya. Manatili nawa tayong tapat sa ating Panginoon. Amen? Natitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama. Panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ibanghilyo sa pamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway magpakita ng malasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay, at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng bagong buhay at kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dulutin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito hiniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. At pinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo
mga sala. Para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang bigay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father.